So, napasayaw si Mima bigla ng cha-cha. Bakit kaya? 'Di ba? Syempre sumayaw din ho ang Senado ng cha-cha, kaya dapat sumayaw din tayo. So, hindi yung literal na sumayaw talaga ng cha-cha. So, ngayon guys, kumambyo na ho itong si Senate President Miggy Zubiri kasi nataranta ho ang buong Senado dito sa People's Initiative eh. Alam niyo kung bakit nataranta guys ang buong Senado? Because of People's Initiative. Kasi kabilang ho sa pinaaamyendahan sa People's Initiative na pagkaisahin ang boto ng Senado at ng Kamara. You know, kapag na-push itong People's Initiative na to, nanalo. Ang mangyayari nito guys, yung boto ng Senado at boto ng Kamara, iisa na lang, which is mawawala na ng boses guys ang mga senator. Kumbaga, ma-abolish na sila kasi gaano karami ang senator, 24 lang. Gaano karami ang kongresista, 315. So, ano yung laban ng 24 senator dito sa kongresista na 315? Kapag mag-iisa yung boto ng mga yan, wala nang boses, guys. Ang mga senator, kumbaga, sila na lang yung sinusweldo ng taong bayan na mga walang kwenta. Diba? Yan yung mangyayari sa kanila. So, buti na lang ho, good moves dito kay House Speaker Martin Romualdez at napagalaw niya itong boses ng bayan na siya naging threat dito sa mga senador, sa Senado. So ngayon, napasayaw na ng cha-cha itong si Senate President Juan Miguel Zubiri na dating anti-charter change. Antilo kasi. So ngayon, right after guys na malaman niya na sinusulong na ho itong People's Initiative, agad siyang nakipagpulong dito sa ating presidente. At kinausap niya ito ng masinsinan about dito nga sa issue ng charter change kasi, you know, kontra si Miggy Zubiri dito sa People's Initiative na baka daw magkaroon ng constitutional crisis. So, para hindi daw ho magkaroon ng constitutional crisis, dapat pag-usapan ito ng maayos. At ang sabi ho ng presidente sa kanya, bakit hindi kayo mismo ang manguna sa cha-cha? Then, kung napagkasunduan nyo, di tanungin yung Congress, alam naman natin na yung isusulong ay ka-adapt-adapt naman, di magkaisa na lamang ho. And finally, the war is over between the houses and the Congress. So, good moves ho for the House Speaker Martin Romualdez na napasayaw niya ng cha-cha. Itong si House Speaker napasayaw ho ni House Speaker Martin Romualdez ng cha-cha itong si Senate President Juan Miguel Zubiri. So ngayon, yung People's Initiative na to, wala na tong silbi guys. Kasi nagkasundo na yung Congress at yung Houses. Both Houses and Congress, wala nang war. Finally, nagkasundo na ho sila. Kasi tama lang naman guys na lalo pat sa panahon natin ngayon na dapat nang palitan ang ating constitution. Kasi isipin nyo na lang ha, 37 years na ho ang ating 1987 constitution. And there are many economic provision na dapat nang baguhin kasi hindi na angkop sa panahon ngayon. Kasi 37 years na guys, matanda na ang ating saligang batas. Kailangan na tong baguhin. And hindi naman gagalawin dito yung political provision, kundi yung economic provision lang yung gagalawin dito, which is yung papasukin ang mga investor sa bansang Pilipinas para magiging federal parliamentary system tayo, if I'm not mistaken. Pero anyway, pag-uusapan pa naman yan, magkakaroon ng separate meeting yung mga yan. So, buti na lang, para sa akin, naging alas, di ba? Kumbaga, ang tindi ng naging moves ni House Speaker Martin Romualdez. Ginamit niya yung boses natin boses ng mamamayang Pilipino at nagsilbing threat ito sa mga senador. And now, sila na ho yung mismong nagsulong, nagpupush ng charter change. So, wag yun nang pakialaman yung ibang senador na anti-cha-cha guys kasi, you know, sila yung sila na ang silbi nila is for check and balance. So wag niyo nang pansinin 'yan, wag niyo nang pakialaman 'yan kasi wala tayong magagawa diyan lalo na sa mga dilawang senador kasi mga dilawan yung mga 'yan. So talagang anti-charter change yung mga 'yan. So hindi naman nila naintindihan na hindi naman gagalawin ho yung political provision but economic provision only. You know,
para sa akin, napapanahon na. Napalitan itong 1987 Constitution. So, ito yung balita, guys. Panoodin natin sa News 5 para mas klarado at mas malinaw ang explanation. Kasi ito yung balita. Basahin ko lang muna sa inyo, guys. Ito yung balita, Senate Chief sets Chacha in motion. Si Senate na mismo, Juan Miguel Zubiri, ang nag-filed ng resolution, both houses, RBH 6 seeking to amend economic provision in the Constitution. So, Senate President Pro Tempore Lorna Loren Legarda and Senate 1 Sonny Angara, the co-author of RBH 6 proposing amendments to Article 12, 14, and 16 of the Charter Change. So anyway, we should watch this news ng News 5. 4 minutes siya pero malaman ang sinabi dito. So ito yung video, guys. Ay, mayroong ads. Wait lang. Ito, mayroong ads. Wait lang, guys, We're a team of thieves. Prioridad na ng Senado ang charter change o pag-amienda sa batas. Yan ay matapos daw sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. This is to avert a constitutional crisis between the House of Representatives and the Senate, and to make it clear that there are no other planned provisions or amendments on any other thing but purely economic in nature. Yan, guys, nagigets nyo, economic lang ang papakialaman. Walang ibang provision na papakialaman dyan. Kasama na dito yung political provision. Hindi yan papakialaman. But, only thing is yung economic provision. So, pagpatuloy. Si Senate President Mig Zubiri ang naghain ng resolusyon ngayong araw sa Senado para sa paggulong ng charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Kasunod yan ang issue sa People's Initiative na isinusulong ng ilang kongresista bilang paraan ng pagbabago ng konstitusyon. Kabilang sa pinaamyenda ng mga nasa likod ng People's Initiative ay pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara. Bagay na mariing tinututulan ng mga senador ayon kay Zubiri. Oras kasi na pag-iisahin ang boto ng Kamara at Senado sa Chacha, tuluyang mawawala ng boses ang 24 na senador kumpara sa mahigit 300 kongresista. Alam mo, lahat ng mga kasamahan ko, atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and Senate, paano natin may ipapasa yung mga batas natin? Nang malaman ni Zubiri ang tungkol sa pirmahan para sa People's Initiative, humingi siya agad ng hiwalay na meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan. I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive. He even said na, and I thank the President for this, because he even said na, dati ako senador. Bilang dati senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado. Nagharap din daw nung nakaraang linggo si Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ng Chacha. Nitong January 11, nagkaroon muli ng meeting ang mga leader ng Senado at Kamara kasama si PBBM. And sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Dahil dyan, prioridad na ng Senado ang charter change. Sa resolution of both houses number 6 na nilagdaan ni Senate President Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Senator Sonny Angara, malilimita lamang sa edukasyon, public services at advertising sa ilalim ng economic provisions ang aamyendahan. Piri na po. Okay. Narinig nyo naman ata, guys, yung pinakapunto ko. So, mismo na ho, si Senate President ang sumayaw.
ng Chacha. Kasi na-threaten dito sa People's Initiative kasi kabilang sa pinaamyendahan dito sa People's Initiative na pag-isahin yung boto ng Senado at ng Kamara. And good naman dahil nakapag-isip-isip itong si Senate President Miguel Zubiri because there are some provision as of the moment, guys, as of 2024 kasi masyado nang matanda ang ating konstitusyon, kailangan na talagang baguhin and para kahit paano hindi na tayo maging third world country because yan yung pinangako ng ating presidente na umangat ang bansang Pilipinas. So, you know guys, bakit madaming OFW? Because the jobs here in our country is very limited. Tapos yung pasweldo, limitado lang din yung matataas ang sweldo. They need to go to the other country, find a job na kahit iba yung profession nila dito. Pagdating doon, sila ay parang di hamak na, you know, teacher dito. Tapos pagdating doon, farmers, di ba? Pero kahit ganun yung kanilang trabaho, they earned a lot. So, kailangan nilang mahiwalay sa kanilang pamilya, kailangan nilang mahiwalay sa kanilang bayang sinilangan para makahanap ng magandang trabaho, malaking pera para maitulong sa kanilang mga pamilya. You know what guys? Kailangan na nating papasukin ang mga foreign investors sa bansang Pilipinas. You know, kasi if there a investor in our country, isipin nyo na lang guys trabaho na ang lalapit sa inyo at hindi na kayo yung maghahanap ng trabaho. Trabaho ang lalapit sa inyo. And you can find a company, kayo yung pipili kung saan yung gusto nyo, yung okay yung pasweldo, di ba? Tsaka yung, imagine kung federal sana tayo. Biruin mo, pag merong bagyo, kwento ko na lang sa inyo malihis tayo, pag merong bagyo, kailangan pa natin humingi ng budget dito sa imperialistic Manila. Di ba kasi dyan lahat, pinagkukunan, siksikan na ang kamay nilaan. Tapos merong provincial rate, Manila rate, di ba may mga ganoon? So dapat tanggalin na din yun para hindi na magsiksikan sa Manila, may trabaho sa Visayas, may trabaho sa Mindanao para hindi na tayo masyadong, you know, mahirap, poorest of the poor. Ito na nga, gawing back sa ating topic sa budget. So di ba kapag may bagyo, or may ipapagawa tayong proyekto, kailangan po natin humingi ng pondo dito sa kamay nilaan na pwede namang dito na lang sana kasi may buwis naman Yung mga buwis sana, i-stack na lang dito kung sa Visayas, kung sa Mindanao. Kaso wala. Lahat ng yun, nire-remit nila doon sa imperialistic Manila. So that matagal yung process kapag kailangan mong magpagawa ng proyekto or kunyari may mga sakunan na abutan pa ng linggo kung minsan taon pa. 'Di ba? Yung sabi na lang natin kailangan bibigyan ng budget yung mga nabagyuhan ng bagyong Yolanda. Bago nila makuha yun, naabutan pa ng 1 year. 'Di ba? Yung perang ibibigay ng gobyerno naabutan pa ng 1 year kasi then dito sa kataasan, na pwede namang dito na lang sana, dito na lang, kaso wala, meron tayong Imperial Manila. So, one of the saddest part ng ating 1987 Constitution. But anyway, ito na. Si Senate President na mismo ang nag-push about sa economic provision, which is good to hear naman at nakakain natin ng masarap na ulam itong ating Senate President at bigla ang kumambyo. But then anyway, I hope you get my point guys. Update ko lamang yan sa inyo kasi naglalaba ako kanina tapos bigla, alam nyo, nanonood ako ng balita. So, pag, di ba, katapos mo manood ng balita, biglang may mag-ano ulit ng new balita, di ba? Parang sunod-sunod. So, biglang narinig ko to, ay, content ako, tingnan nyo, nakaganito pa nga ako kasi nga naglalaba ako, tapos pawis na pawis ako. So, yun, update ko sa inyo. But then anyway, it's me again guys, me Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.